beses kitang inulama. Pinatawad sa mga nagawa mong pagkakamali. Pero ang saktan mo si Cindy, kung maintindihan kung bakit kailangan umabot sa ganitong lahat. Hinahanap ko ang aking inaanak na si Griselda. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? May naghahanap sa'yo. Sa wakas, Griselda. Hanggat hindi ko siya nakikita at nakukuha sa kinaroroonan niya, hindi ako makakalis sa mundong ito. Ano ba alam mo, ha? May ipapaliwanag siya sa'yo mahalagang mahalaga. Yung totoong dahilan kung bakit niya tinanggihan ang pagmamahal mo. Ikaw ba si Grasilda? Ano ho ang inyong kailangan? May reklamong isa lang pa sa'yo. Attempted murder. Gagawin ko ang lahat para hindi na siya lumabas ng kulungan. May mga mahalaga pa siyang misyon na dapat gampanan. At hindi na kayo Lalo lang lalala ang kaso mo. Hindi ka nakipag-cooperate sa amin! Umalis ka na, Gasila! Takbo! Kawawa naman si Ate Griselda, nahuli na siya. Paano na sila makikita ni Nanay Matilda? Hindi, Jik-Jik. Hindi siya maaaring madakip. Kung magkakamali tumakbo, hindi kami yung dadalawang isip na bariling ka. Wala akong kasalanan. Hindi na ako maaaring dakpin at igulong. Tama na ang salsat! Tama naman ang ginawa ko, hindi ba? Oo naman. Ay, sa'yo na nga nang galing. Nasaksiyan mo na, pinagtangkaan niya ang buhay ni Cindy. Di dapat lang talaga demanda mo siya. Pahuli mo. Ang hindi ko lang talaga maisip kung bakit kailangan gawin yun ni Griselda. And hindi na importante kung anong dahilan niya. Ang importante, protektahan mo si Cindy kay Grasilda. Tama lang na pinuhuli mo siya para hindi na niya kayo guluhin. Matilda, Nanaginip ka. Sino si Matilda? I've never been unfaithful to you. Maliban doon sa relasyon namin ni Matilda. Minsan naiisip ko siya at ang anak namin. Now at least I know kung gaano ka-importante ang mga taong yan sa'yo. Ano ba talagang kaugnayan sa Grasildang yan at masyado mo namang binibigyan ng atensyon? Ganun ka na nagmamalasakit sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, parang anak na rin ang tingin ko sa'yo. At parang ama na rin kayo para sa akin. Hindi ako papayag na magkaalam kayong mag-ama. Gagawin ko ang lahat para pigilin ang pagkikita ninyong dalawa. Godmother! Hindi ba masyadong OA na yung effort mo para sirain yung Griselda yun sa daddy mo? I mean, kailangan ba pati buhay mo, itaya mo, just to destroy her credibility sa dad mo? I don't get it. You don't get it because you don't know anything. Anak ni Daddy yung Grasildang yon. Ayokong mapalapit sila sa isa't isa. Kaya gagawin ko ang lahat para mapaglayo sila. I know. Pero kahit pa paano, half-sister mo pa rin si Griselda. Magkadugo pa rin kayo. All the more na kinamumuhian ko siya. Bastarda yung babaeng yon. Wala siyang karapatan para maging bahagi ng pamilya ko.
Para sa akin, isa lang siyang reminder ng pagtataksil ni Daddy kay Mommy. Okay, fine. Tama na. You don't have to get all worked up. Sorry na. Tolet, because you don't understand. Kami lang ni Mommy ang nakakaalam kung gaano kasama ang Grazildang yon. Para siyang anay na sumisira sa pundasyon ng buhay ko. Pagbabayaran talaga ng Grazildang yan ang ginawa niyang kaguluhan sa pamilya ko. Pagbabayaran niya ang pagsira din sa amin ni Eric. Nakakapal sa paguli ninyo. Grazilda, sakay! Dali! Bilisan mo! Sakay! Fairy Godmother, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti na ako, Jik-Jik. Pero bakit po kayo bigla nahilo? Hindi sapat ang aking lakas para magamit ko ang aking kapangyarihan. Di bali na ho, Fairy Godmother. Mukhang nakatakas na po si Ate Grazilda. Sana nga, Jik-Jik, sana nga. Fairy Godmother, Jik-Jik, where's Grazilda? Nasaan na siya? Mukhang nakatakas na po siya, Kuya Casimir. Pero nasaan kaya siya? Ano ba nangyari ha? Bakit hinahabol ka ng mga pulis? Ipinadadakip ako na Sir Randy. Ha? Bakit? Dahil sa nangyari sa amin ni Cindy. Aksidente ko siyang nasaktan at kamuntikan na siyang mahulog sa mataas na gusali. Hindi ko sinasadya ang nangyari, ngunit ayaw nilang pakinggan ang aking paliwanag. At pinapatugis nila ako ngayon. Pinakukulong nila ako. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka na lalapit nung kay Cindy? Kita mo ano nangyayari, napadrabol ka na naman. Eric, ihinto mo munang sasakyan. Dito na muna ako. Ha? Bakit? Sa tono ng iyong pananalita, batid kong nainis ka na naman sa akin. Ayaw na kitang madamay. Ayaw na kitang gabalain. Hindi. Dadaling kita sa malayong lugar. Kung saan ka pwede magtago. Kung saan ka hindi mahanap ng mga pulis. Ngunit hindi mo naman kailangan gawin ito alang-alang sa akin. Gagawin ko dahil gusto ko, Grazilda. Para sa sarili ko. Para maging ligtas ka. Sa kabila ng ginawa ko sa'yo. Grazilda, may sinabi sa akin si Jik-Jik. Hindi pa rin ako matatahimik hanggat si Grazilda hindi paligtas. Kapag sapat na ang aking lakas at kapangyarihan, gagawa tayo ng paraan upang matunton ang kinilalagyan ni Grazilda. Kahit ako'y hindi matahimik hanggat hindi ko natitiyak kung ano ang kanyang kalagayan. Si Grazilda ang tanging pag-asa ng Fantasia. Okay, ulit yan! Nag-go, Umi! Sandali! Ganun po yan! Bakit niyo siya dinadakip? Tinulungan niya makatakas ng suspect na hinuhuli namin. Pero hindi naman po masamang tao si Ate Grazilda eh. She's innocent! Ano pumalak? Sige, dali na yan! Kuya Casimir! Sabi sa akin ni Jik-Jik na may mabigat ka daw dahilan kung bakit mo ako tinanggihan. Sabi niya, kailangan daw tanungin kita para malinawan ako. Kaya andito ako ngayon. Gusto kong marinig, malaman yung totoo galing sa'yo. Si Cindy, Eric. Si Cindy ang dahilan. Si Cindy? Wala na kami ni Cindy. Hindi ko na siya mahal. Oo, alam ko. Pero inudyokan niya ako na tanggihan ka. At pumayag ako. Nakipagkasundo ako kay Cindy na tanggihan ang iyong pagmamahal. Kapalit ng alam niya tungkol sa kinaroroonan ni Ina. Teka, alam ni Cindy kung nasan si Nay Matilda? Oo, Eric. At sa desperasyon ko makita at makapiling si Ina, pumayag ako sa kasunduan namin ni Cindy. Tinanggihan kita at sinaktan. Patawarin mo ko. Hindi, Grazilda. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Naiintindihan kita. Pero sinaktan pa rin kita at binigo. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang dahilan ng lahat. At sapat na rin yung malaman ko na hindi mo ako tinanggihan dahil sa yung talaga nararamdaman mo. Eric, Hindi totoong hindi mo na ako mahal, Grazilda. Nasabi mo lang ang mga nasabi mo dahil kailangan mong gawin ang dapat mong gawin. Pero ang totoo, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Masaya na ako malaman yun. Mari bang malaman
sa lugar mo, malamang gagawin ko rin lahat ng ginawa mo. Tungkol pa yun sa nanay mo. At teka, sinabi ba ni Cindy kung nasan si Nay Matilda mo ha? Tumupad ba siya sa usapan? Yun ang nga masakit, Eric. Hindi siya tumupad sa kasunduan namin. Niloko niya lamang ako. Kaya't sa galit ko, nasaktan ko siya. Pinilit ko siyang paaminin kung nasaan sila. Ngunit hindi siya nagsabi sa akin ng totoo. At ngayon ay ako pang lumalabas na masama kay Sir Andy. Kaya nila ako ipinadadakip sa mga tagapangalaga ng kapayapaan. Pero huwag kang mag-alala, Grazilda. Lalagpasan din natin to. At kung may alam nga si Cindy kung nasan si Nay Matilda, gagawin ko lahat para malaman kung nasan siya. Anong klaseng mga pulis kayo? Isang babae lang nakatakas, napabayaan niyong makatakas. Ma'am, huwag niyo naman ho kaming husgahan. Ginawa naman namin ang lahat na magagawa namin. Pero meron po talagang hindi namin inaasang pangyayari. Kahit na! Kung nakatakas na rin lang, di sana binaril niyo na lang. Pilar, will you calm down? Calm down! How can I calm down? Your daughter's life is at stake. Paano kung mamalik yung Grazildang yan? At mapatay na si Cindy. Finally. Ano? Anong gagawin niyo ngayon? Pinababantayan na ho namin sa lahat ng mga tauhan namin sa kwarto ni Ma'am Cindy sa ospital. Miss Biron, wala ko kayong dapat ipag-alala. Sigurado ka? Yes, ma'am. Well, I don't care about your BS. Kailangan hanapin yung Grazildang yan. Gusto ko siyang makulong. As soon as possible, ma'am. Dito muna tayo pansamantala magtatago, Grazilda. Tayo? Oo, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo ito para sa akin, Eric. Hindi mo kailangan pasalamatan, Grazilda. Ang mahalaga, ligtas ka. Tumayo ka dyan, may gusto ko mausap sa'yo. Ikaw ang lalaki ng patakas si President. Oo, ako nga. Bakit? Sino ka? Ako ang nagdemanda sa kanya. Ako ang ama ni Cindy. Pinagtangkaan ni Grazilda ang buhay ng anak ko. Ayoko nang maulit yun. Kaya ako siya pinamuli. Pero pinatakas mo siya. Inosente si Grazilda. Nakita ko mismo pinagtangkaan ang buhay ng anak ko. Hindi yung magagawa ni Grazilda. She's a good person. She won't harm anybody unless she's threatened. You're so wrong to judge her. Alam mo ba kung nasaan si Grazilda ngayon? No, hindi ko alam. Pero kung alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Are you sure you're okay here? Yes, Mom. I'm better off here kaysa naman sa ospital. And besides, hindi naman grabe yung nangyari sa akin eh. Remember, it's all part of acting. Pero meron akong masamang balita. What? Hindi pa nahuhuli ng mga pulis si Grazilda. May samang kukulam talaga yung babaeng yun. Paano siya makakawala sa mga pulis? I don't know. But all I know is that we have to watch our backs. Hindi tayo titigilan ng babaeng yun hanggat hindi na nalalaman kung saan ang kinalalagyan ni Matilda. Sorry na lang siya. Hanggat nasa atin ang nanay niya, wala siyang magagawa. Sa pamamagitan ng gamit na ito, ni
sa amin ang kanyang kinaroroonan. Si Kuya Eric, kasama na si Ate Grazilda. Paano natin mapapaamin si Cindy tungkol sa kinaroroonan ni Ina? Hindi natin siya paaminin. Ano yung ibig sabihin? Hindi alam ni Cindy na alam ko na may nangyari sa inyong dalawa. Hindi rin niya alam na linigtas kita. Kaya ibig sabihin na makakalapit ako sa kanya. Pwede ko siyang sundan. Subaybayan. At kung alam niya nga kung nasan si Nay Matilda, malalaman ko yon dahil kay Cindy. Talaga, Eric? Salamat. Maraming salamat. Nais ko na talaga makita ang aking ina. Bukas sa bukas din kikilos ako. Pero, ang importante sa ngayon, ikaw, magpahinga ka na muna. Oo nga, Eric. Labis akong napagod sa mga aking pinagdaanan. Priscilla! Kamusta naman ang kalagayan ng Matildang yun, Mom? Ayun, pasaway pa rin. Pero hindi siya uubra sa akin. Hanggang kailan natin itatago ang babae? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, hindi dapat malaman ng daddy mo na nagkita na kami ni Matilda. Si Matilda? Nakita na kayo ni Matilda? Griselda, mahal mo pa rin ba ako? Oo, Eric. Mahal pa rin kita. Ano ba to? Tila nahuhulog sa'yo. Bakit lumulukso ang puso ko? Kapag nariyan ka na, hindi ko alam kung bakit pa. Lagi na lang mayroon ka pa. Sa tuwing kausap ka'y nanginginig. Ang tawag nga pa rito'y pag-ibig. Sinong Matilda ang tinutukoy niyo, Veron? She's no one, Dad. Rinig na rinig kong pinag-uusapan niyo siya na hindi kami dapat magkita. Yes! Si Matilda nga ang pinag-uusapan namin. Ang babae mo. Masaya ka na. It's not that. It's not that. It's not that. So, what is it? Huh, Andy? What is it? Kitang-kita sa mukha mo kung paano ka nag-react when you heard her name. Hindi ka na nahiya na ipakita sa amin ng anak mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Anong narinig mong pangalan niya? Huh? How dare you? I'm sorry. Anong I'm sorry? Nabigla lang ako. Hindi ako makapaniwala na nakita na kayo ni Matilda. Yes, nagkita kami ni Matilda. How did you know it was her? Because she spoke your name. Pinanggit niya ang pangalan mo. I was just too emotional. I couldn't even walk up to her. It hurt so much, Andy. It hurt so much. Before, she was just a name. She was just a name. Now, she's real. Totoong-totoo na siya. She's real. And I can't handle this. I can't handle this, Andy! Hindi mo alam kung gaano mo ako pinapasaya, Griselda. Akala ko
wala na ako sa puso mo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbago sa nararamdaman ko para sa iyo, Eric. Ngayong malinaw na ang lahat. Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong to. Griselda, magpakasal na tayo. Ay pag-ibig. Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Fairy Godmother. At dahil nagtagumpay ako na makita ka, maaari ko na rin hanapin ang iyong inang si Matilda gamit ang aking kapangyarihan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Doc? Puntahan mo ang address na ibinigay ko. Makikita mo siya ron. Andito po, Sir Andy. Ano pong gagawin ko? Yan ang ating sasakyan upang dalhin tayo ng aking kapangyarihan kay Matilda. Nalito na ako, Ina. Sa wakas, magkikita na rin tayo. Matilda.